Mga kabarangay na mahilig sa John Wick. Kung mahilig kayo kay Keanu Reeves at sa mga maaksyon niyang pelikula, swerte kayo! Ngayon, samahan ninyo akong tuklasin ang nakakakiliting aksyon sa John Wick Chapter 4, isang pelikulang talaga namang pinag-usapan ng bayan. Simulan natin sa pinakaugat ng kwento, paghihiganti at ang mga bunga nito. Si John Wick, ang ating paboritong mamamatay tao, ay naghahangad ng paghihiganti laban sa High Table. Sinimulan niya ito sa pagpatay kay The Elder, isang mataas na miyembro ng organisasyon, pero hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang kanyang ginawa. Si Marquis de Gramont, isang makapangyarihang tao, ay naghahangad ng paghihiganti. Hinahabol niya si John at pinaparusyahan ang mga tumutulong dito. Nadamay sa gulo si Winston at the concierge. Para maghanap ng matataguan, pumunta si John sa Continental Hotel sa Osaka. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sinalakay sila ni Kane, isang bulag na assassin, at ng mga tauhan ni Marquis de Gramont. Isang madugong labanan ang sumiklab. Sa tulong ni Nobody, isang bounty hunter na may sariling misyon, nakatakas si John at nakabalik sa New York. Ngayon, kailangan ni John ng paraan para harapin si Marquis de Gramont. Nalaman niya ang tungkol sa isang sinaunang ritual ng tunggalian at naghanap ng tulong mula sa Ruska Roma, isang sindikato. Pero may kondisyon. Para makuha ang kanilang suporta, kailangan niyang gawin ang isang mapanganib na misyon para sa kanilang pinuno, si Katya. Kasama sina Kane at Nobody, inalis ni na John ang target ni Katya at nakamit ang suporta ng Ruska Roma. Sa isang matapang na hakbang, hinamon ni Winston si Marquis de Gramont sa isang tunggalian. Ang Paris ang naging entablado para sa huling laban na ito. Dahil ayaw lumaban ng patas, naglagay si Marquis de Gramont ng malaking halaga para sa ulo ni John. Sumali ang mga assassin sa buong Paris sa pagtugis. Pero hindi nag-iisa si John. Nag-alok ng tulong si The Bowery King na nagbigay ng mga bagong armas at isang bulletproof suit. Ang nakakatuwa, ang pagkakaisa ay nagmula sa mga hindi inaasahang lugar. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagtulungan sina John at Kane. Ang kanilang code of conduct ang nagbuklod sa kanila. Maging si Nobody, na unang hinimok ng kasakiman, ay nagpakita ng habag. Hinayaan niyang makatakas si John at sinagip pa ang minamahal nitong aso. Ang mga alyansang ito ay naging napakahalaga. Sa kanilang tulong, narating ni John ang lugar ng tunggalian, ang Sacré-Cœur Basilica. Sa pagsikat ng araw, nagsimula ang tunggalian. Sa pakipaglaban ni Kane para kay Marquis de Gramont, naging madugo ang labanan. Matapos ang dalawang nakakapanghinang round, malubhang nasugatan ni Kane si John. Dahil gusto niyang tapusin si John, gamit ang sarili niyang mga kamay, nakialam si Marquis de Gramont. Ngunit inilantad ni Winston, isang matalinong strategist, ang pandaraya ni Marquis de Gramont. Pinigilan ni John ang sarili niya. Kinuha ni John ang pagkakataon at pinatay si Marquis de Gramont na tinupad ang mga kondisyon ng tunggalian. Parehong nakalaya sina John at Kane at nabawi ni Winston ang kontrol sa Continental Hotel New York. Ngunit may mabigat na kapalit ang tagumpay. Masyadong malala ang mga sugat ni John at tila bumagsak na siya. Habang nagluluksa sina Winston at the Bowery King sa kanyang pagpanaw, isang after-credit scene ang nagpapahiwatig ng panibagong kaguluhan. Ang pagkikita muli ni na Kane at ng kanyang anak na babae ay naudlot ni Akira na uhaw sa paghihiganti. Hindi lang dinumog ng John Wick 4 ang takilya, sinira rin nito ang lahat ng record. Sa nakakaintriga nitong kwento, nakakakiliting aksyon at lalim ng emosyon, hindi na nakakapagtaka na naging usap-usapan ang pelikula. Abangan ang mga susunod na balita tungkol sa nakaka-excite na franchise na ito. Paalam hanggang sa muli at mag-ingat kayo palagi.